simulan po natin dito sa sabihin na lang nating interview o interrogation o pagtatanong dito kay Matibag. Siya po ay natanong ni Cayetano, ni Pia Cayetano kasi importante ito ha. Teka muna, dito simulan po natin. May katanungan ako sa inyo. Ha? Kasi alam mo, ang dami kong nakikita. Ang daming may idol dito kay Matibag ha. Oo. Yung mga loyalista at saka yung mga kainsuka, bilib na bilib daw sila kay Matibag. Oo. Kasi nga, nung una, si Jokno, nung nagsalita, bay, gusto nang patakbuhin ng pagka-presidente. Tapos, yung iba naman sinasabi, dapat tumakbong senador. Di ba? Pansinin ninyo, ha? Pansinin ninyo, bago po tayo magsimula. Ganyan din po ang ginawa nila kay Torre. Lahat ng sumusulpot, si Torre. Tapos, si John Vic naman. Tapos, si Risa. Di ba? Ang dami nilang pinopromote. Nakikita nyo po yung frame of mind ng loyalista at saka Pinklawan. Naku, magagalit na naman sila sa akin. Di ba? Mga bobo kasi yung mga yan eh. Totoo naman. Yung frame of mind nila, litong-lito na po sila. Hindi nila malaman kung sino ang ilalaban nila kay BP Sara sa 2028. Kaya nga naman, nagkaroon ng impeachment para talagang siraan ito si BP Sara. Wala. Tingnan nyo, pati si Trillanes, gusto nang patakbuhin. Wala na silang bukang bibig. Ay, eto, pwedeng ilaban to kay BP Sara. Eto, akalain mo pati si Jokno? Ganyan po sila kadesperado. Itaganin nyo sa bato. Pagka meron na namang sumulpot, sasabihin naman nila, dapat tumakbo yung presidente, labanan si BP Sara. Dapat tumakbo yung senador. Pansin nyo sa DDS? Kalma lang. Kalma. Baby, kalma. Di ba? Hindi tayo nag-aano. Bakit? Alam natin ang totoo. Sila, sinisira lang yung totoo. Kaya meron mang konting, konting, sa tingin nila nakagawa ng mabuti, parang ganun, kinalaban si Sara. Okay na, sige, patakboy. Yan, pang presidente na yan. Wala mo pati si Torre pinagtyagaan. Ngayon naman si Matibag. Ang daming uma-idol kay Matibag. Taas ang kamay ng uma-idol dito kay Matibag. Sige nga, gusto ko lang malaman. Pangalawang tanong, dapat bang i-idol si Matibag? Sige, kung nagtaas ka ng kamay na idol mo si Matibag, sabihin mo, bakit? Kung kontra ka naman, of course, may kontra dyan. May gusto, may ayaw. Kung ikaw naman ay kontra kay Matibag, bakit naman? Hindi mo dapat idolin si Matibag. Pangatlong tanong, unahan ko na sila. Dapat bang tumakbo si Matibag bilang presidente o senador? Kung ang sagot mo oo, bakit? At kung ang sagot mo hindi, bakit? Okay? Ganyan na po, makikita nyong lalabas dyan. Kasi nga, gusto ko marinig, litong-lito na sila. Simulan na po natin. Mr. Presiding Officer, for the witness. Sir, nung May 13, you're recorded as saying, katunayan, nakiusap nga po ako kay John Consulta na puntahan kami dito sa Sequoia Hotel dahil meron po kaming planning mula po pa kaninang umaga, and you went on to say nandun ka with all the deputy directors, etc. Do you confirm? Ayun, ang tanong, kinausap mo si John Consulta. Do you confirm? Ang tanong, do you confirm? Ang sagot ni Matibag, Well, nakausap ko po si John Consulta. No, just confirm, sir. Did you say Yes, that I na talked nandun to- kayo sa Sequoia? Yun lang. Yung statement na Haba yun. po kasi yung statement nyo. I just pasensya need na. you to confirm, did you say that you were in Sequoia? Yes, I talked to... nasa Sequoia ka, yun lang. Hindi ko kinakausap. Nasa Sequoia ka, yun lang. Yun yung tanong ni Pia, ha? Thank you. To So John you are Consulta. confirming. Okay. Yes po. And then later on, dinagdag nyo, wala kami sa Senado, we are on stand down because that's the instructions. Did you also say that? Yes po. Thank you. Wala daw sila sa Senado kasi sabi, huwag kayo dyan sa Senado. May stand down. Meanwhile, in another interview, you then said
mayroon request si GM Veloso to help them secure the area kasi napapansin nila na magulo, labas-pasok. Nagpadala kaming ilan lang na ahente, parang 4 to 6 na tao, na nag-iikot sa premises ng GIS. Hindi pumasok sa Senado. I am quoting Inquirer dated 13 May 2026. Did you say this? Sinabi mo ba yan? Yan po, tanong kay Matibag. Tingnan nyo ang sagot ni Matibag. Sinabi mo yan? Yes, sa GSIS po. Okay, thank Yes, you. GSIS. So, Okay. I asked now for the kind indulgence. May papa-flash lang ako. It's just a photo, dear colleagues, both parties. Paki-flash lang. So sabi nyo nasa GSIS. You confirm na nasa GSIS yung Tama mga po. ahente mo. Meron ipapakita. Oh. Ano mo, titingnan natin dito habang hinahanap yung ipapakita. Kasi ang kino-confirm dito, kung credible, nasa batas po yan, pwede nilang itest ang witness. Hindi po, kasi sabi, bakit kayo nag-aabogado kay BP Sara? Hindi. Dapat, kahit sila ay senator judge, itetest nila yung credibility ng witness. So, since witness si Pwede Matibag, mag-update sa technical, what's going on? It's just a photo. tinetest ni Pia Cayetano. Okay? Bakit? Yung credibility I'm showing dahil the Senate website for the record. Senate ang issue dito kung sinungaling or hindi si Matibag. Yan po ang gustong patunayan ni Pia Cayetano. website. Tapos po, nandito po sa right corner, can you read it, sir? It says contact information. Can you read it? Hindi ko po Okay, mabasa. paabot ko sa page yung same thing. It is just the Senate website. Page, pakiabot. Thank you. Pakibasa lang po yung address ng Senado. Contact information, GSIS Building, JW Jokno Building, Pasay City, 1300 Metro Manila, 632-8552. Okay na po yung phone number, no need. Opo. So pakiulit, ano hong building? GSIS Building po. Opo, kasi nag-iisa lang naman ho ang address namin. Umuupa po kami dito sa GSIS. Iisang building lang ho po yun. And for the record, kung saan nakita yung tao mo, likod lang po yun ng office ni Senator Loren Legarda. Nasa video po yun. I will not... Ayan. At ano pong issue dito? Okay? Sinungaling si Matibag. Yan po ang pinapatukuyan ni Pia Cayetano. Kasi sabi niya, nasa GSIS ba mga tao mo? Wala. Pero, nasa Senado ba ang tao mo? Wala. Tapos sasabihin niya ngayon, pinapatawag sila sa GSIS. Ano ang address ng Senado? GSIS building. Na nasa likod, ibig sabihin, kitang-kita sila sa opisina ni Loren, nandoon sila. Na itinatanggi pa rin nila until today. 'Di ba? Anong ibig sabihin nito? Yung spirit, yung espiritu nung karakter ni Matibag kasi nililito niya eh. 'Di ba? Ang sabi nasa Senado ba siya? Wala. Pero nasa GSIS. Yung opisina nila nasa loob ng GSIS. 'Di ba? Nakikita mo yung spirit, meron kasi tinatawag na spirit of the law eh. Ano bang intention kaya ginawa yung batas? Yung intention naman nung tanong ni Pia Cayetano, nandito ba kayo? Wala, nasa GSIS. In short, nililito ni Matibag. Pero I'm sure, hindi stupido si Matibag. I'm sure matalino yan. Hindi ka magiging matalino kung hindi ka abogado. Tama po ba? Kaya lang, minislead niya ang Senado. Kaya lang na-booking sila dahil kita sila doon sa opisina ni Legarda. Yung pong ibig sabihin na napakasinungaling nitong si Matibag. According, hindi man dinerecho, pero ito po ang pinupunto ni Cayetano. Not bother everyone with that. Kung gusto nyo, presiding officer, I can, but for now, I won't. Kasama po yon sa area na inuupahan ng Senado sa GSIS. We are paying rent for the information of all. So yan po ang gusto ko lang ma-establish. It seems kasi po na
you swore an oath, no, to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Is that correct? Kita mo, dire-diretso na. Ha? Oh, you swear to tell the truth and nothing but the truth. Yung katotohanan. Ha? Yung ganun kasimple. Oh, walang bahid na kasinungalingan. Yung pinakatotoo. Parang ganon. Yes po. Thank you very much. So, sa kaalaman po ng ating mga nanunood at masigasig na taga-subaybay ng mga kababayan natin, Rule 133 on the weight and sufficiency of evidence. Sabi sa Section 1, preponderance of evidence, in determining where the preponderance or superior weight of evidence on the issues involved lies, the court may consider all the facts and circumstances of the case, the witness's manner of testifying, their intelligence, and also their personal credibility. Credibility. Their intelligence sa pagdetermina ng witness ay yung kanilang intelligence at saka yung kanilang credibility. So kayo sumagot, credible witness ba si Matibag? Furthermore, in Section 11 of Rule 132, a witness may be impeached by evidence that his or her general reputation for truth, honesty, or integrity is bad. So, nag-ring na yung bell. I will be loyal. I will follow this na lang. Pero may record pa sana akong papakita. If the body wants, I will show the video na sinabi din po ni NBI Director in an interview, wala pong nasaktan, wala pong nangbugbog. But we have a video. Alam po ng lahat ng mga kasamahan natin na yung OSAA, yung aming pong personnel, binugbog. May video po tayo niyan. I leave it to the body. I leave it to the presiding officer. If we Okay, so ito naman, this is public knowledge. Siguro ang tanga nyo na lang kung hindi nyo alam na mayroong binugbog na usaha. Oo. Pinakita naman yon. Kung kayo ay mahilig sa politika, nakita nyo naman yung live nun. Binubugbog talaga yung usaha. And I'm sure, even yung mga majority senators, yung mga bulaga senators, alam nila na may binugbog na usaha. Ang punto dito ni Cayetano, sinabi ni Matibag, walang nasaktan. Ay ako sa tingin ko lang imposibleng mabugbog natin ang isang tao pero hindi siya nasaktan. Siguro tinurukan muna ng anesthesia o turukan nating anesthesia para hindi masaktan, saka natin bugbugin. Di ba? So ang tanong dito, tinurukan ba ng anesthesia yung OSAA or hindi? Kasi kung hindi, sigurado ko nasaktan yun. Imposibleng hindi masasaktan yun. So anong punto rito? According to Pia Cayetano, sinungaling si Matibag. Ngayon, siyempre, sabi ko nga nung una pa lang, marami nag-idol kay Matibag, di natin sila masisisi. Kasi hanap sila ng hanap na ipantatapat sa Duterte. So, kayo na lang ang humusga. Kung si Matibag ba ay credible witness or hindi. Pwede ba natin piliin na ito nagsasabi ng totoo, pero dito hindi. Yung sinabi katulad nung sinabi ni BP Sara, ito, doon sa video, sinabi niya ito, paniwalaan natin. Pero yung sinabi niya na papatayin siya ng Pangulo, wag natin paniwalaan. Yung sinabi niya na may korupsyon, matinding korupsyon sa gobyerno, wag natin paniwalaan. Parang ganun eh. So hinihiwalay natin. Pinipili natin. So yun ang tanong, kayo ba pinipili nyo yung gusto nyo lang paniwalaan?